English word, ano? Live tayo sa impila ng Sisinyo sa Filipino Patrol ng Mindanao. Siyempre kasama po ang TV9 at anchorman ng Jam, journalist Sir Angelito Baguis, at kasama rin ng Big News and Ma'am Sinaida Tango, publisher ng TV9, at inyo pong lingkod Doc Sandigan and Alsuara. Kap, naparito kami at gusto namin malaman kamusta po ang previous election. Army, kasama na po yung mga barangay tanod para tutukan po yung mga anuman yung mga pagbabago na hindi natin inaasahan mangyari. Actually wala naman, malinis naman yung election natin, payapa naman, wala namang gulo. Saka wala, kahit mga suntukan wala rin po. Yan po yung nakakayanan po namin sa pagtutulungan doon po sa payo ng Comelec na magkaroon ng peaceful at saka mapayapang eleksyon itong 2025, May 2025. May 12. Regarding po dito at bago kayo nagsimula at ano ba ang inyong naging legacy at naabutan natin po yung may second floor kayo na ginagawa na building, at saan nanggaling itong pondo na ito at ano na ang meron sa barangay poblasyon ng bayan ng Palimbang, province of Sultan Kudarat? Actually sa bayan ng Palimbang, marami na po pagbabago ang nangyari dito. Una-una po yung sabi ko sa iyo na natili po rin yung kapayapaan at saka yung mga pagdami ng mga proyekto, pagdami ng mga businessman, mga investor na pumasok dito sa bayan po ng Palimbang dahil nakikita po nila na very peaceful talaga yung barangay. Not only the barangay population but buong po ng sakop ng Palimbang Municipality. Marami na po nabago. Una-una po mga kalsada po natin, unti-unti na po na siminto dahil may mga farm to market na rin. Ito ba ay may ginawa kayong mga resolusyon? Yun po yung unang ginawa namin. Hindi po yan mangyari pag hindi po kami gumawa ng resolusyon na maghingi po kami sa... Pangalawa, galing ba ito sa inyong 20% o saan galing po ito? Hindi po. Yung mga malalaking project yan, aabot na po ng mga ilang milyon, lalo na po mag 10 milyon o ilan na po yan na medyo malaki. Yun po hindi proyekto ng barangay pero initiative po ng barangay. Ang nagiging gastusin lang ng barangay dyan, yung mga pag-follow up, punta kung saan kami maghingi, lalapit kami kay Gobernador, kay Congressman o sa BBM. Yun lang po ang nagiging counterpart ng barangay. At saka yung site po para paglagyan ng proyekto, yun lang po yung counterpart ng barangay. Pangatlo doon, meron bang mga recognition, siyempre endorsement from Office of Mayor, at masabi pa natin at active pa po si Honorable Mayor Jonain Capina as a mayor at ngayon as elected itong vice mayor ng Manisang Kapalimbang. Yes po, actually lahat po ng galaw po namin, dumaan din po kami sa mayor para masuportahan kung tama ba yung ginawa namin. Saka lalo na po yung ating mahal na mayor na gugustuhin niya rin na marami yung bawat barangay magkaroon ng mga proyekto
handa po silang sumuporta o maging endorsement po nila kung sino po yung mga barangay official na kakailangan niya po yung mga proyekto kung galing po sa congressman, galing po sa probinsya o kahit saan pa po, kahit saan pa pong agency, lahat po yan ay humihingi rin po kami ng mga endorso para masuportahan yung kagustuhan po namin para po sa maraming tao, para po sa mamamayan ng barangay poblasyon. Okay. Okay. Bali, ito po yung isa sa mga nakita ko po na pwedeng itanong. Nakita naman namin na halos ang compound ay napuno na po ng mga buildings, gym, double story, itong isang complete set na building. Magkakaroon ng election this coming, possible this coming December 5. Sa palagay ninyo, kung last term ninyo, may nakahanda na ba kayong mapagsasalinan ng inyong liderato na magpapatuloy sa inyong nasimulan at napakagandang mga adhikain na na-accomplish, or patuloy pa rin kayong magtatapo para sa isa pang pagkakataon ngayong taong 2025? Una-una po, actually, ito yung pangarap namin na bilang barangay official dito sa barangay poblasyon. Ano po namin magkaroon ng isang dissenting opisina, barangay hall, KP room, para sa disaster po namin, para sa mga daycare. Pangarap po namin yan. Yan yung mga unang legacy na nagkaroon po kami. Pinagsumikapan po namin na magkaroon po kami para po sa taong para po sa aming mga constituent dito sa barangay poblasyon. Patungkol naman po sa darating na eleksyon, hindi pa man natin alam tuloy ba o hindi, dahil Congress at saka Senate man lang ang makapag-desisyon niya, although tapos na ng Comelec. Pero ang aking pangarap lang po, kung magpapatuloy man ako, dahil may last term pa ako, depende po sa maraming tao kung gusto pa po nila ako o kaming mga barangay official na ipagpatuloy po namin, lalo na po sa ating mahal na mayor, ating mahal na gobernador. Kung sabihin niya na ipagpatuloy po namin, tatapusin na namin yung term namin, yung last term namin, maaring yun rin po ang magawa. Pero pagkatapos ng term, wala na po akong decision na ang ipapalit ko po yung pamilya ko. Dito na lang ako pipili kung sino po yung gusto ng maraming tao dito sa barangay poblasyon. Yun yung gusto kong suportahan. Kahit nasabihin natin na may kaibigan tayo, pero kung hindi gusto ng maraming tao, hindi rin natin susuportahan yun. Kasi ang hinahanap po natin yung gusto ng maraming tao, dahil doon po magkaroon yung isang panunungkulan na mapayapa yung kanyang panunungkulan, dahil gusto ka ng maraming tao. Yun lang po. Para sa akin, ayaw ko lang gustong ipalit yung anak, kaasawa, o kapatid, kuya. Parang ayaw ko yung mangyari. Gusto ko na rin lahat ng gustong mangarap na magkaroon ng posisyon doon lang sa tama, doon lang sa mabuting pagpapatakbo ng posisyon. Demokrasya naman tayo. May karapatan naman na pagbigyan natin yung tao at saka suportahan, pagpalagay natin kung sino yung karapat-dapat o matino
na kayang magserbisyo doon sa ating constituent po dito sa Barangay Poblasyon. May isang bagay ba na hindi nyo makakalimutan sa panahon na nung kulang kayo ng matagal na panahon? Mayroon ba kayong nagawang bagay na pinagtanggol nyo ang maraming mamayan dito sa Barangay Poblasyon? Patunay lang na ang paglilingkod ninyo ay bilang isang ama ng Barangay Poblasyon. Mayroon ba kayong maaalala na hindi makakalimutan? Actually, ang hindi lang namin makakalimutan, noong hindi pa kami nasa posisyon, hindi rin kami nag-promise sa maraming tao na ganito yung pangarap namin sa poblasyon. Ang hindi namin talaga makakalimutan sa aming panunungkulan, itong panahon na nasa administration pa kami, una-una po, ginasafety po namin yung barangay poblasyon. Ang unang safety po namin dyan ginawa, paano kami magkaroon ng flood control para maiwasan na po yung tuwing nagabaha, may mga bahay na nasasagasaan, meron pang mga taong na namamatay dahil po sa baha. Yun po yung ginawa namin sa taas para bigyan ng solusyon. Dahil ang gobyerno naman natin sa nasyonal, handa naman sila, prepare naman sila, lalo na po sa mga flood control. Ganun din po sa sihol natin. At saka, ang hindi natin makalimutan, yung unang upo namin dito sa Barangay Poblasyon, halos wala walang health center, walang barangay hall, walang mga gym. May basketball court, walang gym. Pati yung daycare po, wala. Lahat wala po. Parang naratnan po namin lahat na dito ay parang temporary lang. Hindi naman ganitong kalisinti sa nagawa namin ngayon. Halos puno na yun. Kagaya ng tanong ni Sir kanina. Halos puno na po lahat. Isa ito sa mga legacy po namin na hindi namin malilimutan, saka hindi rin malilimutan ng tao. Pati yung mga kalsada po namin, unti-unti na po dyan na siminto, nabigyan po ng mga farm to market road. Yung ibang farmer dyan, na medyo masaya na sila dahil naabot na po nila yung kanilang pangarap sa buhay na magkaroon ng magandang kalsada para pagpunta po doon sa kanilang mga farm. Kap, dagdagan ko lang, isa kayo sa 40 na barangay at isa rin kayo sa leader ng Imam Council dito sa bayan ng Palimbang. At meron ba kayo na masasabi natin na isa kayo dapat tularan dahil sa inyong mga legacy na halos nandito na lahat at napupuno na? At last question ko, itong sikan na palapag ngayon na ginagawa, saan ito nanggagaling ang pondo nito, Kap? Actually, galing po sa Congress yan, ginahingi namin. Tapos, dumaan po sa DPWH. Yung resolution po namin, doon po namin binigay kay Congressman Swansing. 2023, 24. Ngayon 2025, dito na yung proyekto na ito. Actually, yung sinabi mo na nagiging pinagmulan ko na parang ako ay bago ako pumasok sa politika, ako ay isang religious leader. 40 barangay, yung imam. Ang nakikita ko po dito is isa sa pinaka maganda din yung
magiging leader na yung isang tao na galing din po sa isang religious. May takot Oo, at may takot. pananampalataya. Oo, may takot at may Palantayan. pananampalataya. Oo. Kasi pag ganun yung sistema o ugali ng isang tao, parang marunong siya sunod at saka yung mga tagasunod sa kanya parang flexible siya ba, saka lalo na po doon sa implementation po natin. Kaya nakikita po natin yung tuloy-tuloy na po yung pagbuti ng ating mga pananungkulan. Lahat lang po yan ay galing din po sa takot din po natin sa Panginoon na yung position po natin, iniingatan po natin dahil ito ay isang obligasyon po natin sa panahon na pagharap natin sa Panginoong Allah. Ito yung unang-unang itatanong sa atin, saan po natin ginamit yung authority natin nung tayo nasa position pa doon sa ibabaw ng mundo. Nakikita ko kasi itong mga tao nyo, hindi ko naman sila inaano. Meron kami napupuntahan ng mga barangay, minsan wala yung mga barangay captain, and others of kanilang mga tao. Pero ang inyong mga tao, full force, at nandito sila lahat. Meron ba kayong mga orientation 1 week before or may meeting kayo sa inyong tawan at kabilang na rin ng mga kagawad bilang paggisa at mga plano dito sa poblasyon ng Palimbang bilang kayo ang punong barangay? Yes po, kasama po yan sa programa po ng aming ordinance, ginawang mga ordinance. Una-una po yan ay maliban po sa monthly meeting po namin. Gumagawa rin po kayo ng mga emergency meeting. Saka patungkol naman sa mga awareness po naman sa mga tao. Naka-schedule din po namin yan. May mga pasyalan kami sa ano pa yung tawag mo sa SEC, yung Lakbayanan. yung pag ano natin sa mga tao, yung pag Kumustahan sa po. Makikamustahan sa mga barangay at sa purok nyo. At saka yung pagbisita namin sa mga barangay, sa mga baypurok. Para malaman ko ano yung mga kalagayan at ano yung mga lalo need. na po sa kalusugan. Oo. Lalo na po yung mga ipinagbabawal. Kasama na po yan dyan na yung mga ordinance na sa badak po namin. Kasama na po yan yung mga astray animal. Kasama na rin po dyan yung ano namin sa mga tao na pinaalam po sa kanila na i-maintain po ng mga nanay yung prenatal, mga vaccination nila, ganun din yung mga anak nila. Palagi rin po namin sila parang ano yung nag-counsel kami doon sa purok anong tawag yan, purok kumustahan. Mayroon kaming mga ganyang sistema para kukumustahin yung mga tao, magbigay po kami ng mga advice, lalo na po kung may mga emergency doon mangyari sa kanila tuwing may bagyo, may lindol, may baha. Ito yung mga number na tatawagan po nila. Kaya itong previous, kahit na mag-alas 10 ng gabi, natumba yung isang kahoy doon sa anyog, tapos natumbahan yung kuryente, nagbaba yung wire, takot sila na may makuryente. Kahit na alas 10 na gabi, pinuntahan po namin, tumawag po kami ng sukiw po. Dahil lahat po yan, may mga hotline po sa amin. Pumunta kayo dito, kailangan namin yung equipo ninyo. Pagtulungan natin, kami naman dito, prepared naman kami. Dahil sa disaster namin, may mga sinso kami para putulin yung kahoy na yun. Nakabalabag doon. At saka, hindi talaga namin tinigilan hanggat hindi maging safety yung mga pangyayari na yun. Kasi ayaw namin na may
mga aksidenteng mangyari doon. Siyempre, kami rin ang masisi dahil kami ang nasa posisyon. Oh. Karapatan po namin na protektahan yung lahat ng kababayan po namin. At siyempre, kung 20% lang po yung gagamitin ninyo, alam naman natin na hindi sasapat sa mga accomplishment Yes, na ginawa dito sa inyong barangay. Yes. Alam ko na mayroon kayong dapat pasalamatan, ngunit pagkakataon natin, pagkakataon ninyo na pasalamatan kung sino-sino sila po. Bilang parking walls na rin. Kasi nakita namin puno-puno kayo ng certification eh. Una-una po dito ay dahil po sa hindi pagkakasya ng aming 20% dahil hindi isa lang tutok namin dyan. Renovation po namin sa mga building, mga bakod po namin. Pagpagawa namin ng CR, andyan. Para sa ma-reach po namin yung zero GOD po namin. Kaya kahit ganun pa man, nakikita naman na katulad ng sabi ninyo, medyo puno na yung site po namin. Yun yung pinasasalamatan po namin sa mga taong tumulong sa amin, sa probinsya po, sa congressman, kay mayor, o sa DBM, sa Kalahi, sa DUB, lahat po yan nagbigay po sa amin ng mga proyekto. Okay. Maraming salamat. Yan po si Punong Barangay Sir Moran Taya dito sa poblasyon ng Palimbang, lalawigan ng Sultan Kudarat, at talagang inasikaso tayo at maraming salamat po. Kami po ay nanggaling pa ng iba yung area ng Sultan Kudarat at sa amin pong pagpapatuloy at diniretso namin sa bahay niya hanggang sa barangay ay maluwag po kaming tinanggap. Mabuhay po. Sana po tularan kayo ng ibang barangay captain na pagbisita ng media ay nandiyan kayo at ina-accept. Mabuhay po kayo, Dato Kap. Saludo po ako sa inyo. Maraming salamat. Buhay po tayong lahat. Maraming salamat sa inyo para sa bagong Pilipinas natin.